Isang pasabog ang yumanig sa kamara matapos umamin si Kong Zaldico sa mga umano'y katiwalian na naganap sa loob mismo ng Kongreso. Sa kanyang pahayag, direkta niyang inilaglag si House Speaker Martin Romualdez at ibinulgar ang di umano'y bilyon-bilyong pondong nawala sa kaban ng bayan. Ayon kay Ko, matagal nang umiikot ang issue ng maanomalyang paggamit ng pondo, ngunit ngayon lamang siya naglakas loob na isiwalat ang lahat. Aniya, malinaw na may pattern ng pagnanakaw na naganap sa ilalim ng pamumuno ni Romualdez kung saan napunta umano sa bulsa ng ilang tiwaling opisyal ang milyon-milyong halaga ng proyekto. Dahil dito, ilang mambabatas ang agad na nawagan na agarang investigasyon upang mapanagot ang mga sangkot. Samantala, nananatiling tikom ang kampo ni Romualdez at wala pang opisyal na sagot hinggil sa matitinding akusasyong ibinato laban sa kanya. Patuloy namang nag-aabang ang taong bayan kung may magaganap na malawakang investigasyon at kung tuluyan na nang mabubunyag ang di umano'y pinakamalaking kaso ng korupsyon sa loob ng Kongreso. Ang tanong ng bayan, sino pa ang mahuhulog sa domino ng pagbubulgar? Congress for so long, is removing the small committee actually doable and possible? Yes, kaya ko lang, that's why I'm as vocal. Dati, just for the record, sinabi ko na hindi ako dutol. Ngayon kasi sinabi ng presidente, gusto ng presidente na magkaroon ng reforma, so may pag-asa. Okay. Di ba ang reason lang naman, I was watching the sabi nila, kaya hindi pa pwede sa plenary kasi mahaba, 1,000 lines. O di magtrabaho kami ng Pero again, babalik ako, hindi ko papakawalan talaga yung 2025. Huwag mong pakawalan ng 2025. Small committee. Oo, hindi mo papakawalan Hindi ko papakawalan yan. We have to be accountable. Pero ng taong, hindi pa pwedeng, kalimutan na lang natin. But who will investigate? Who do you think should? Congressman Zaldico should show. Nako! Kasi siya yung chairman nun, alam ma hindi niya, kung siya hindi niya alam sinong gumawa nun. But where is he? Nako! He's here, he's still a congressman. Okay. So pakita niya. Nako, yari dito siya. Yari saldi ko dito. Ito, binawasan ko, dinala ko dito. Ito, binawasan ko, dinala ko dito. But who is gonna question him? No, I'm challenging him now. So the leadership... He's never been really interviewed, ha? No, the leadership of the House, since they are the leadership, Derechahan na hong hinamon itong iba-iba yung tapang nitong si Congressman Toby Chanco. Mabigat hong nasa likod ng mama na to. Maniwala ho kayo sa akin. Meron nang nangyayaring tensyon dyan sa House of Representatives. Hindi magsasalita ng ganyan ang isang congressman kung wala hong bumaback up na malaking tao sa kanya. Yan ang maniwala ho kayo. Matagal na ho yung mga issue na yun. Bakit ngayon lang nagsalita itong si Congressman Toby Chanco? Ibig sabihin ho mga kababayan, meron ng go signal na talagang balagbagin na o ika nga dapulpulin na yung mga dapat dapulpulin dyan sa House of Representatives. They should demand it from him. Yan. Di ba? Otherwise, we're just covering up each other's... di ba? If the leadership of the House will not demand it from Congressman Zaldico, that means we're just trying to cover up. Should this be brought before the Supreme Court? You remember PDAF, during the time of Pinoy, it was brought to the Supreme Court. The Supreme Court made a decision with a small committee. Should this be brought to the Supreme Court? No, because sinasabi ng leaders ng Congress, di ba, we're transparent. It just prove na yung sinasabi nyo ay totoo. Yun lang naman, bakit pa tayo pupunta sa Supreme Court? Dadali sa Supreme Court yan kung sinasabi lang hindi totoo. But we have to hold them to their word, di ba? Sinabi mo yan, o di ilabas nyo yung report ng small committee. Ayun na nga mga kababayan, sinabi nyo yan, panindigan nyo yan. Kaya kailangan magkaalaman. Zaldico, anong ginawa mo dyan sa small committee? Diretsahan na ho yan mga kababayan. Wala nang ika nga pasakali, wala nang cheche-bureche. Pinangalanan na itong si Congressman Toby Chanco, yung mga ika nga humawalang ya dyan sa ating 2025 budget. Mga kababayan, huwag ho natin bitawan niya ang issue ng budget na yan. Kaya kung inyo napansin, kahit na mainit tong impeachment na to, talagang sinisingit ho natin yan mga kababayan dahil mahalaga ho yan. Mahalaga yung budget na yan. Kahit na sa ano bang usapin ngayong mga panahon na to. Kasi pagka nakalusot yung mga walang ya,
nagwalang ya dito sa 2025 budget. Uulitin ho nila yan sa 2026 na budget. Kaya wag ho nating bitawan yung issue na yan. Ito na, pagka merong hawak na Coca-Cola, itong si Congressman Roy Naguanson, itong si Tita Beng. Tita Beng! Shoutout, mega love shoutout. Talaga napapamahal ako dito sa ali na to. Mega love shoutout, mama. Ako, sobrang iniidolo ko tong si Atty. Roy Naguanson. Saludo. Matapang, ika nga, diretsong bumanat sa mga issue, walang pasakali, hindi takot kitamba. Ito na ho, ang pinakamamahal ng karamihan, Atty. Roy Naguanson. Game! From the top. Hi guys. Mama Hello, Bing, fans. Coke. Pwede ka Hindi ba mawawala kumanta ng yan. ano? Matik yan. Gamitin mo yung mic. Aling mic? Yan, gamitin mo yung mic. Ito? Kanta ka na. Only Hindi, yung Dancing Queen. Gaya mo Naku, si Dancing Claire. Queen. Dancing Alin? Queen. Alin? Okay. Yung Dancing Queen? Oh, Dancing Queen. Paano? Diba? You are my Yun. dancing Oh. queen. Yan. Arriba. Oh, yan sinasabi ko. Oh, yan. Pambihira. Talented pala to eh. Oh, magaling ko siya, Atty. Roy. Oh yeah. Yeah. Oh. You Oh. can And, dance. You can oh. jive. Sinasabi ko sa inyo mga kababayan, malupit yan. Oh. Oh. Sige. Bira. Oh. Oh. Watch that scene. Tama na, Atty. Roy. Sing the dancing queen. Oh, sige. Para umulan sa labas. Para yung mga nagrarani mayari. Oh, yan. Oh. Videoke contest! Video contest. Malala. Videoke contest! Oh. Kayo dyan ha. Kanta kayo ng Dancing Queen. Video nyo o live sa mga Facebook nyo. Ha? Dancing Queen. Oh, yan. Oh. Only 17. Oh. Lakas mga asar talaga nito si You Atty. can dance. You can jive. Having the time of your life. Nasa ka ba ngayon? Ha? Nasa ka ngayon? Andito kami sa Senate. Naghihintay kami ng session na ang agenda ay whether or not the Senate will proceed with the trial of the impeachment against VP Sara Duterte or dismiss the complaint for lack of jurisdiction pursuant to the Supreme Court decision in Sara Duterte versus House of Representatives. Of course, ng motion for recall ng speaker ninyo at hindi ko alam kung ano po ang expectation nila kasi unanimous naman yung boto ng Supreme Court. Kaya hindi naman nila madiktahan ng Senate. 'Di ba? Sabi nga ni Senate President Chis Escudero sabay taas ng kilay. Tila ang Kamara de Representante ay nasanay. Sabay taas ng kilay. 'Di ba? Hindi po uto-uto si Senate President Chis Escudero. Matalinong tao po 'yan. UP. Nag-UP College of Law din po yan. Kaya, at saka, Magaling. demokrasya ito, di ba? By the last time I heard demokrasya ito, may upper chamber ang Senate, lower chamber yung House of Reps. Kasalanan ng House of Reps, binadali-dali nila yun eh. Anong sabi ng Supreme Court? Bad faith ang House of Bad faith. Representatives. Dahil ang naunang 3 complaint noong December 2024 ay in-archive nila. Kumbaga ay kung sa Ilonggo pa ginamos bala. Binaguog nila. Binuro. Tinago nila. Kumbaga pinail lang nila na parang wala lang action. Ganon. Tapos yung pang-apat, ang pinail nila. Inainakyat nila sa Senado. Sinabi ng Supreme Court. Yung 3 yun na in-archive, that's already more than the first complaint. Ayon sa ating konstitusyon, isang impeachment complaint lamang ang pwedeng i-file laban sa impeachable officer bawat taon. Kaya kung gusto nila, February 5 o February 6 next year, pwede pa silang magsampa uli ng impeachment complaint Yo, versus Pwede VP naman Sara.
Siyempre, nagmamadali po si Speaker dahil, siyempre, gusto niyang tumakbong presidente. Di ba? Sa 2028. Kaya lahat ng Yun mga talaga inaugurasyon, mga tulay dyan, mga CR, mga basketball court, lahat na yan, papatulan niya ni Romualdez. Sama siya kay BBM. Lahat na yan, pati drainage, pati ano. Paano yung flood control pala? Flood control! Nasaan na pala ang flood control? Saan po kayo tatayo dyan at magpa-picture sa flood control? Invisible naman yung mga flood control. Yan, para manalo si Romualdez, kailangan ma-impeach niya si Sara Duterte. Diba? Grabe naman yan. Itong si Atty. Rowena Gonson, alam niya yung ano. Alam mo, ha? Yun na yun, oh. Yun lang talaga dahilan. Kasi yan naman ang ginagawa niya eh. Di ba sa district niya, wala nga siyang kalaban. I-DQ niya. Sakit. Kayang-kaya Aray naman ko. niya yun. Ba't pa niya Aray ko. Ito naman si Atty. Rowena Gonson, ibang klase. Pinadikyo daw. pinag-DQ? Ako na to. Mario. Ano masabi mo kung buong pamilya niya nakaupo ngayon? Ay, nako. Sus mio. Ako nung sinabi ng Supreme Court na hindi ako makaupo, iba na lang ang uupo. May respeto. Dahil grave abuse of discretion din ang COMELEC dahil ako'y dating commissioner. Ay, taos, pikit mata, reflection, taos puso ko pong tinanggap yun with humility na ito po ay isang test of humility sa akin. At naglagay po kami kay Dr. Camille Ilagan bilang bago pong nominee. Anong ginawa ni Speaker Romualdez? Nakaupo na dun sa last day of the session. Nakaupo na po doon. Alam na alam niya na nandun si Dr. Camille Ilagan, ang aming nominee. Kaya representative na kasi na-proclaim na ng COMELEC tsaka nag-oath na sa isang RTC judge. Hindi talaga niya pina-oath. Yan ang sinasabi, yung rules dyan ng House of Reps ay hindi po yan discretionary. Hindi po pwede ang speaker ang nag-decide kung kailan niya po yan ipa-follow at kailan niya hindi. Yan ang sinasabi. Kaya sabi ng Supreme Court, mali kayo. Nung may complaint dyan sa impeachment, you did not give a copy to Vice President Sara and you did not give her an opportunity to be heard. Sabi nila, bakit kami magbibigay sa kanya ng opportunity to be heard? Amin-amin lang to Amin-amin lang to procedure namin. Amin-amin. Kung kailan lang gusto ng speaker gawin niya. In our case, B3PWD, ayaw niya kami paupuin dahil kontra Marcos ako at kontra Romualdez. Paano pala Hindi niya pina-out ang aming representative. Grabe, no? Napaka-manipulative pala nitong Romualdez na to. Napaka-diktador ng utak, no? Yung tipong pagka ikaw ay kontra sa kanya, kahit na hinalal ka na sambayan ng Pilipino, hindi ka pa hihintulutan kung kaya niya rin lamang na gawin na hindi ka makaupo, hindi ka niya pauupuin. Tignan niyo yung pero kahit natalo ka na, balik ta rin. Kaya niyang ma-disqualify yung kalaban ni Ganga. Yung kagaya kay Abante. Anong nangyari sa kalaban ni Abante? Dahil yan si Benny Abante aso ni Tamba. Talo na si Benny Abante pero napaupo pa. Eto sila, Atty. Rowena Gonson, panalo na pero hindi nakaupo. Anong sabi ng Supreme Court? Labo. Sabi ng Supreme Court, ang Bill of Rights, o kaya right to due process, ay nandyan po yan. Yan ay katungkulan ng House of Representatives at yan ay karapatan ng nasakdal na Vice President Sara Duterte. Hindi po yan nawawala ang right to due process sa impeachment. Bongga pala itong si Speaker at ang House Congressman dyan. Ibig nila sabihin, pag impeachment, sila lang ang Diyos. Nako. Sabi nila, hindi na dapat nakikialam ang Supreme Court sa amin. Kasi rules namin ito pambira naman kayo Nandyan nga sa rules nyo, sabi ni Attorney Francisco, yung anak ng yung mismong Francisco versus House of Representatives, the landmark case. Nandyan mismo sa rules ng House of Reps, na nakalagay, the rules of court shall be suppletory in character. Dyan, hello, ang dami nyo kayong abogado dyan. Hello, nasa napunta yung mga
Ba nag-bar exam kayo lahat? Nako. Mga abogado dyan, mga congressman. Hello! Oh. Nasaan ang Bill of Rights? Wala. Diyan sa House of Representatives, wala ng Bill of Rights. Ganun Naku ba yun? po. Ang sakit. Walang Bill of Rights. Ano lang bilang meron dyan? Mga bill. Bill? Yung impeachment ni BBM ano nangyayari? O ano impeachment ni BBM? Ano pala nangyari doon, ha? Best friend ko ang nag-file. Si Cardema ba yun? Nag-file? Ano nangyari doon? Hindi ba dapat deliver din yun sa committee at sabihin ng Justice Committee kung sufficient in form and substance? Ano yun nangyari doon? Archive din? Saan? Sabi nga ni Attorney Francisco ng Francisco versus House of Representatives, wala pong katagang archived sa Constitution, sa impeachment. Hindi po yan pwedeng i-archive. Wala pong discretion o leeway ang speaker o ang mga committee dyan na mag-archive ng complaint sa impeachment. Ang nakalagay po dyan, within 10 session days ay dapat po nilang aksyonan yan. Hindi naman nila ginawa yun sa impeachment complaint ni VP Sara. Tapos sasabihin nila, hindi dapat nakikialam ang Supreme Court. Check and balance ito. Bakit ganyan? Equal naman kami ng branch. Yun na nga eh. Hello. That's the point. Na-check and balance nga kayo. Kaya ayaw nyo. Gusto nyo checks lang. Checky lang. Check lang, check Kasi, Nako. Sino si Kim Jong-un? Sino? Kim Jong-un. Sino? Si Kim Jong-un. Kim Bonjing. Si Kim Jong-un daw kasi. Kim Bonjing. Hindi na check and balance kayo. Di ba yan ang demokrasya? Nabi ngayon ng Supreme Court. shoutout mo 2000. Saan na? Ay, nahulog. Pasensya na kayo at sumobra ng kape dito eh. Sumobra ang kape. Shoutout mo 2,400 Saan? nanonood. Ay, Follow mo na 2,400 siya, ang Ruel nanonood. Oy! Art Amante, Olarte Sebastian. Ayan, House of Romualdez, pambira ka naman, Relay, House of Romualdez. Bioli, Matt Napoleon. Oy! Kumusta na daw si Senator Marcoleta? Mamaya po makikita nyo si Senator Marcoleta in action. In action. Dito po sa Nako. Senado. Sino nang excited? Tayo excited Watching na from tayo. Hong Kong, Van Roberts. Wow, watching from Davao. Ano Ay, mamaya? grabe. Pa-shout out. Watching from San Jose. Let's go. Hi, di hi. Ribbon ko. Blue Ribbon Committee kay Senator Marcoleta. Yan po ang iimbestiga ng mga ang corruption ng mga nasa gobyerno. Yan po ang Accountability Committee on Accountability. Yan po. Abangan po ninyo ang action diyan ni Senator Marcoleta kasi napaka-serious po niya sa anti-graft at yan po talaga ang magiging busy na committee ni Senator Marcoleta dito sa Pagka si Atty. Rowena Guanzon, meron siyang respeto sa isang individual at pagka sinabi niya na talagang yung mama na yan, talagang magtatrabaho yan, maniwala ho kayo mga kababayan. Pagka sinabi ng mama, nitong si Atty. Rowena Guanzon, yan nagko-Coca-Cola, maniwala ho kayo sa kanya. Tayo kumbaga subok na, trial tested na yung yan si Atty. Rowena Guanzon. Sa nakalipas na mahabang panahon talagang nakita natin very consistent. Yung kanyang Coca-Cola hindi nawawala sa frame. Laging nandyan. Bakit? Kasi alam niya nakita niya, nakita niya sa paggalaw ng mama na to, yung mga kwento, yung mga kilos, mga pinagagawa niya, puro kabangagan. Kaya mapahanggang sa ngayon, kung anong sinasabi niya nung panahon ng kampanya, mapahanggang sa ngayon, yun pa rin ang kanya sinasabi. Hindi kagaya nitong si Bamakino, Pangilinan, di ba? Yung mga Risa Monteverde. Mga walang kwenta, mga walang paninindigan. Ito, merong prinsipyo at paninindigan. Itong si Tita Beng. Tita! Senado. Ngayon, Tita ko yan balik tayo dun sa impeachment. Ako gigil na Balik. gigil dyan. Yung sinasabi nila na ano daw, bakit daw ganun? Binaligtad na daw ng Supreme Court ang Francisco versus House of Representatives na siyang landmark case. Si Atty. Francisco na nga nagsabi sa interview niya kay Ses Drilon na hindi po binaligtad ng Supreme Court. Ang Supreme Court po dito sa Duterte ay ayon din sa kanilang
ruling sa Francisco versus House of Reps. And what is that? That the House of Representatives should have good faith. Yun, good faith. Eh, in this case, wala silang good faith. Dahil, biro mo nga naman, 3 naunang complaint in archive. O, kahit na wala naman sa rules yung archive, ay inakyat yung number 4th complaint. Isipin mo, bakit daw? Bakit? Sabi ni Attorney Francisco. Kasi yung unang complaint pa lang ay napakahaba na, 60 pages. Kaya siguro sabi nila, anak ng tinapangkak, kahaba naman itong babasahin natin. Isa pa, tinanong sila ng Supreme Court, paliwanag kayo, lahat ba sa inyo nabasa itong impeachment complaint bago nyo ito pinirmahan? Nag-committee hearing ba ito? O, hindi sinagot. Ayaw ni Romualdez sumagot. Kasi sabi ni Romualdez, bakit ako sasagot? Bakit kami sasagot? Eh, kami yung pinakamataas na sila na daw ang pinakamataas sa usaping impeachment. Wala daw dapat makialam na Supreme Court. Ay, hello! Eh, nasan pala yung Francisco versus House of Representatives na lagi nyo naman kinukot-kot? Saan pala galing yun? Sa buwan? Siya ang Supreme Ayan, yung naging last content nating kagabi. Yun, no? Di ba pinanood natin? Merong grave abuse of discretion ni ka. Sino Supreme Leader? May Supreme Leader ba dyan? Pambira naman. Hindi po ito kaharian. Demokrasya po ito. Ano ba itong bayan ko? Dumaan na ako sa after the war, yung mga parents ko nagsimula ng pamilya, yun yung mga lolo nyo. Grabe naman dinaanan, digmaan. Tapos na pahinga ng konti, nag-Commonwealth. Tapos tsaka lang naka-elect ng presidente natin. Commonwealth, si Quezon. Tapos nung kay Marcos, martial law. Oh, nung si Marcos na martial law, ayaw na umalis. Sinabi ko na kasi sa inyo, kayong mga DDS kayo, nabudol kayo. Natitigas ng ulo nyo. Sinabi ko na sa inyo, huwag nyo iboto yan si Marcos, kay Lenin na kayo. Kasi pag napupo na dyan si BBM, hindi na yan aalis. O ngayon, sinong ayaw umalis? Si Romualdez ang ayaw umalis. Si BBM talaga wala siya magagawa. Gusto man niya o hindi, talagang aalis siya dyan. Di ba? 2028. Pero ang ayaw umalis, ang pinsan niya na ginawa niya speaker na nag-control ngayon sa budget natin. Kaya ganyan nangyari sa atin. Paano pag na-unconstitutional lang 2025 budget? Oh, ngayon nasa Supreme Court, di ba? Pinapadeclare ng grupo ni na Nadali mo ako doon, attorney, ha? Dito na ho tayo kay Attorney Bukoy. Hindi, no? Kunin lang ang maganda, itapon yung pangit. Yan si Lenny, itapon yan. Hindi natin batihan. Ako, ramdam ko, meron na naman tayong ididisbar. Attorney Bukoy, inay lang, ha? O sige, panatan mo. With due respect to the Supreme Court, nasa saligang batas na yung affording due process, which is, yung trial sa Senado. Ang due process is simply said, the right to be informed of the accusation and the right to be heard. Yan ay matutugunan sa trial sa Senado. Naka-built-in yan sa konstitusyon. Pang-apat, sa kauna-unahang pagkakataon, naglahad ng mga ibang rekisitos ang hukuman kung ano ang dapat na ginawa ng mababang kapulungan. Kabilang na po dito, dapat daw may collective deliberation ang lahat ng miyembro ng mababang kapulungan. Dapat daw iniutos din na dapat pati yung evidence gathering dapat ilalahad din. Pangatlo, dapat daw merong standard of proof. Dati wala lahat yan. Sa amin paniniwala, wala yan sa konstitusyon. And finally, yung kanilang retroactive effectivity nung panibagong doktrina na ito, na dapat sa ang aming argumento sa MR, motion for recon, dapat ito ay sa hinaharap
prospective, hindi retroactive. Ang batas parate pasulong, paabante, hindi paatras. So, yan po yung main feature. Yan ho ang main arguments na aming inilahad do sa motion for reconsideration. Having said that, para ho magkalinawan tayo, ako po ay handang tumanggap ng inyong mga katanungan. Thank you, Attorney Bukoy. Tina Panganiban Perez from GMA 7. Good afternoon po, sir. Hi, Tina. Sir, pending pa po sa Supreme Court yung motion for reconsideration ng House. But ano po ang gagawin ng House kung sakasakali mamaya po ay magbotohan na yung Senate para po ibasura yung articles of impeachment? Ito po ba napag-usapan na ng House Prosecution Panel, and ano po yung concrete actions? Sa paninho namin ay hindi pwedeng pangunahan ng Senate Impeachment Court ang magiging desisyon ng mataas na hukuman sa aming motion for reconsideration. Bakit? Hindi pa ho naman final eh. Although sinabi ho sa desisyon, executory. Hindi sinabi ng desisyon na ito ay pinal. Hindi na ito pwedeng rebisahin. Hindi na ito pwedeng bisitahing muli. Kaya nga sa ating proseso ay pinapayagan ang isang motion for reconsideration na siya namang ginawa namin. Ngayon, Kwento mo yan kay Senator Rodante Marcoleta. ang suma total, dapat to, ang impeachment court ay magbigay daan din bilang paggalang sa kataas-taasang hukuman. Dapat ngayon, hintay. Pagkatapos nating binalaan na sila ay mga impeachable government official, ngayon gagalangin natin sila. Talagang ano na naman kaya trip nitong mga tao? Nila kung ano ang magiging desisyon ng mataas na hukuman sa motion for reconsideration na pinal namin. Ngayon, sa tanong ninyo, ayun nga lang pala, kala ko may follow-up eh. Yung kung ano po, kung napag-usapan na ng prosecution panel, and ano po yung concrete actions? Masyadong excited sumagot. We'll take it one step at a time. Antayin ho muna natin ang desisyon ng Supreme Court patungkol sa aming motion for reconsideration, and then re-revisitahin namin yan kung ano ang dapat naming nararapat na gawin. Patungkol naman sa magiging aksyon ng Senado. Pero sir, napag-usapan na po ito? Napag-usapan na, pero I don't want to preempt it. Like I said, one step at a time. Thank you, sir. Thank you, Tina. We will take the next questions from Melalis Moras of PTB4. Hi, good afternoon, Attorney Bukoy. Just to be clear lang po, yung terminologies, kanina medyo napahapyawan nyo na po. Pero ang binabanggit kasi ng ibang senador nga din, ay yung term dun sa naging desisyon ng SC na immediately executory. So ano po bang pagkakaiba ng immediately executory at final and executory? Pag immediately executory, pwede nang ipatupad. Subalit, hindi pa siya pinal. In other words, may leeway. Kung pinal at executory na, tapos na ang boxing. Diba? Subalit, intentionally, hindi sinabi ng Supreme Court na final and executory. Sinabi lang, executory. Kung gustong gawin ng mga partido, gustong sundin, pwede. Pero, meron pang tsansa o pagkakataon na pwedeng ma-revise. Kaya yun ang pagkakaiba. Opo. Given that, Attorney Bukoy, ibig sabihin po ba magsasayang lang ng oras yung Senate kung magdedesisyon sila ngayong araw, given na pwede pang magkaroon ng pagbabago sa desisyon ng Supreme Court? Tama ho. It will only show na nagmamadali sila talaga. Ngayon, nagmamadali sila. Pero talaga? Natapusin. Samantalang dati, yung forthwith, hindi sila nagmamadali. Malinaw naman yung Huwag ka iyak. forthwith. Pero bakit ngayon, iba yung kanilang gustong mangyari? Gusto nila, tapusin na. I-dismiss na. Ngayon, Wala pa naman pagpuputuhan pa. Brad.
Pupuputo pa lang. Huwag ka masyado excited. Aabot tayo dyan. Huwag natin i-skip ang mga bagay-bagay. Kalmahan mo lang, ika nga. Darating tayo dyan. Ayon sa mga balita, may ilang senador na titindig upang magkaroon ng debate sa plenaryo ng Senado para ipakita na mali itong gagawin ng Senado, o at least ayon sa ilang senador na nagsalita na gusto nilang tapusin to. Okay, panghuli na naman po for me, Attorney Bukoy, ano lang pong mensahe ng House Prosecution Panel at even ng Kamara sa mga grupo na patuloy na, ngayon ang dami nang nagrarally sa labas ng Senate, sa mga grupo na patuloy na Ang OA mo naman, Che! Ang OA mo naman na napakaraming nagrarally. OA mo naman! Ay, taga-PTV nga pala, kaya pala Coops. Ayan o mga reporter na mainstream media, taga-PTV, na nabanan lang dyan sa buffet sa House of Representatives. Anak ng toka, kanino galing yung lipstick mo? Kay Yeda? nakikipaglaban para matuloy yung impeachment trial. Anak ng toka, naging dambuhala ka na lang dyan sa House, di ka ba nahihiya niyan? Para sa taong bayan o para sa bulsa mo, madam? Tatanong lang. Anak ng toka, kakadiri ka. Kami po sa House Prosecution Panel, Yikes. meron ho kaming sariling pamamaraan na itaguyod o depensahan ang saligang batas. Partikular, ang pananagutan, accountability. Kami po ay tumatahak sa legal na proseso. Ang ordinaryong tao ho, gaya ng civil society na nagrarally ngayon, na nagpoprotesta, yan ho ay kabilang yung kanilang freedom of expression. Kabilang dyan yung kanilang freedom to assemble, to air their grievances. May nakita sila na pagkakamali, ang Senado, parang kami, pero ang kanilang pamamaraan ay naiiba sa amin. Pero lahat ito, nagtutugma. Dahil iisa yung ating... Baka ngayon sa mainstream media, puro naratibo ng taga-House of Representatives ang kinocover nila. Wala bang ano yan? Wala bang ibang side yung story na yan? Mainstream media, di ba kayo nahihiya niyan? Intensyon Iisa yung ating objektibo. Ituwid ang mali. Salamat din. With the indulgence of Marian Enriquez from TV5, can we allow Gab Lalo to ask his related questions to Mela? Na-portwid ka. Sir, follow up lang sa tanong ni Mela. Kasi sabi niya, sir, executory yung sa Supreme Court. Ibig sabihin, pwede naman talaga within the bounds na i-dismiss na ng Senate. Yes. Within the bounds na sundin na. Pero gaya ng susog dun sa katanungan niya, hindi pa pinal eh. Sundin nyo ngayon, ipatupad ninyo ngayon, may chance na mabago yan eh. So tama siya. Hindi, teka lang. May chance, pero yung unanimous decision, malabo yun. Yan ang panahon. Sir, ang ibig sabihin ba ito, kung sakali lang, medyo theoretical kung sakaling i-dismiss nga or ibasura ng Senado yung impeachment, tapos nag-decide ang Supreme Court eventually na babalik rin nila yung una nilang desisyon, pwede pa rin i-reconvene yung impeachment court? Of course. Kasi ibig sabihin yan, buhay pa rin yung articles. Kung babawiin ng Supreme Court yung kanilang naging desisyon, matapos naming mailahad yung argumento sa motion for reconsideration, gaya nung nabanggit ko, yung 5 punto sa aking opening statement. May pagkakataon. Because kami ay naniniwala na ang mga hukom po, tao rin sila na maaring magkamali. Oy, nako, 13 yung nagkamali. Nagkamali ang buong House of Rep, ang buong Korte Supremo. Grabe naman, brad, ha? Hinay-hinay ka lang. Pag nailahad sa kanila kung ano talaga yung nangyari, yung factual, maliliwanagan sila. Kami po ay hindi pumupuna by virtue of the motion for reconsideration. Kami po ay tumatawag ng pansin ng kataas-taasang hukuman. Yan ho ay pagtupad sa tungkulin namin bilang mga abogado, bilang mga mamamayan. Kinikilala namin na
maaring nagkaroon ng pagkakamali. Ngayon, kung mailahad namin yung factual na basihan at ano yung mga legal basis, umaasa kami na tutugon ang kataas-taasang hukuman. Salamat. Thank you, Gab Lalo from Philippine Daily Inquirer. Mario Enriquez from TV5. Sir, clarify ko lang po yung kanina kasi sinabi nyo nga po, may decision na pero hindi pa final. Kaya yung impeachment court, dapat magbigay daan din sila bilang paggalang sa SC. Nahintayin nga muna kung ano yung magiging decision tungkol sa MR. And sinabi nyo rin po na executory, pwede naman din nilang gawin ito. Kung gusto nila. Kung gusto nila. Pero kung ginawa nga po, no, nag-dismiss na po, binasura na itong complaint, pero meron pa namang MR at hindi pa final and executory, meron bang nilalabag na sa konstitusyon itong Senado? Hindi. Sinabi kasi ng Supreme Court, executory eh. So, ibig sabihin, pwede nilang ipatupad na, pwedeng hindi. Ngunit, gaya ng nasabi ko, bilang pagrespeto sa mataas na hukom para bigyan sila ng pagkakataon na magkaroon ng desisyon patungkol sa motion for reconsideration, dapat antayin nila yung lalabas na desisyon ng Supreme Court sa motion for recon. Wala silang lalabagin kasi sinabi ng Supreme Court, executory eh. Pero hindi pa pinal. Pero sir, bakit nga ba nag-issue itong SC nitong executory decision na gawin nyo na, pwede naman gawin? Kung may MR, meron pa yung chance para Nung inilabas yung desisyon, wala pang motion for recon eh. Ang desisyon ng husgado nagiging pinal makalipas ang 15 araw from receipt mula nang tanggapin ng mababang kapulungan yung kopya ng desisyon. Kaya hindi nila pwedeng sabihin na pinal, final, and executory kasi may 15 days pa eh. Kaya executory lang. Ngayon, kung maalala ninyo, inilahad namin, sinumiti namin yung aming motion for reconsideration kahapon. So ngayon, alam na ng Senado na meron kaming motion for reconsideration na nakabinbin sa kataas-taasang hukuman. Kung wala kaming ipina-file pa, although technically we have until the 10th para isumite yung motion for recon. Pwede pa nila sabihin, wala pa namang motion for recon eh. Meron na ngayon eh. So with more reason, they should be cautious and afford the Supreme Court the opportunity to decide on the motion for recon. Sir, yesterday kasi yung SC nag-reiterate pa na yung impeachment decision daw immediately executory and nagpasa na kayo ng MR. Bakit pa kaya nila kailangan gawin yun? Walang pinagbago ang sitwasyon with or without that statement. Wala namang pinagbago eh. Kung anong pinagbago yung immediately executory. Alam ko yung immediate at saka forfeit, parehas yan. O yung pagkabasa niya ng mga senador doon sa immediately executory, tapos na. Ano na yun eh, kumbaga hint na yun na walang kwenta yung MR na isinampa nyo. Anong toko? Tuloy natin. Yung sitwasyon, nung lumabas yung desisyon, promulgated July 25, I think, hanggang ngayon, walang pinagbago na sitwasyon. That press statement did not make any difference. Sir, si mamamayang Liberal Party's Representative Leila de Lima, sa isang interview po, sa isang show last week, meron siyang sinabi na matapos nga po yung desisyon ng mga hurado ng Supreme Court, pwedeng sila rin po mismo may face impeachment. Sabi po niya dito, ayoko po sana mabanggit ngayon lang, we can initiate or any interested party can initiate impeachment process against these justices themselves. Ayoko po sana, but that possibility or probability ay nandyan. Na, anong comment nyo rito? Napag-uusapan ba ito? Hindi ho namin napapag-usapan yan. Siguro mas mainam na ang tanongin ninyo si Congresswoman de Lima. Siya lang ho makakasagot niyan. Ayoko hong manghula. Ayokong tumugon sa isang hypothetical question. Gusto kong tumugon kung ano yung actual na sitwasyon. Kayo, sir, sa House Prosecution Team, napag-uusapan niyo po ba? Hindi ho. Thank you, sir. Thank you, Marian. Ganesh Kapanti from GMA Online is now recognized. Sir, good afternoon Hi. po.
Sir, yung question ko about kay Attorney Francisco, siya yung petitioner dun sa Francisco V. House case. Nag-issue kasi siya ng statement backing the Supreme Court decision, and he said, the House acted in bad faith dun sa unang 3 impeachment complaints kasi the House took a while before deciding na i-archive na lang ito. How do you respond dun sa kanyang phrase na it was an act of bad faith? Thank you. Coincidentally, yan ang kanyang naipahayag. Like I said, coincidentally, kasama ho yun doon sa aming factual na aligasyon na kung saan sinasabi namin na walang violation yung paglingap ng 3 impeachment complaint bago ito inirefer sa speaker to be included in the order of business. Bakit ho? Walang paglabag sapagkat ang Kamara has 10 session days to include the complaint or complaints in the order of business. Ang impeachment process ho, hindi ho yan first to file. Dapat ho, meron diskresyon ang Kamara kung alin ang impeachment complaint ang may sustansya. Otherwise, yung first to file na susundin, unahan lang sa draw. Kahit na napaka-whimsical, kahit na sham yung complaint, if only to defeat a legitimate impeachment complaint. Ngayon, babalikan ko yung sinabi ko na yung 10 session days to include the complaint in the order of business, inacknowledge ng Supreme Court yan sa desisyon na pumasok yan sa 10 session days. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!